What's up, schoolmates? So, first and foremost, sana lahat kayo ay safe and dry dahil ng mga nakalipas nga na linggo, no, marami sa ating mga nasalanta nga ng bagyo. So, hopefully, lahat nakakapag-recover na, bumabangon tayo ulit. Kaya sana, naging handa at maging handa tayo, no, lalong-lalo na ngayon na tag-ulan. Medyo weird, no? Kasi Yes, honestly, oo. hindi naman ito yung season normally na umuulan. Sabi nga daw nila after nga daw ng November 1, usually after nun, hindi na umuulan ulit. Totoo. Pero, global warming is real. So, yeah. Yes. So, anyway, before any of that, we missed you guys, but yung mga government initiatives din natin, gusto lang din natin i-segue at pasalamatan, no? So, Yes. medyo solemn yung start ng episode natin kasi gusto rin nating magbigay pugay din, no? Sa mga volunteers, sa mga divisions, and even government agencies na tumulong. I think the lesson here is dapat maging handa pa rin tayo. Kasi, Yes. every year naman, lagi tayo sinasalanta ng bagyo, di ba? So, sana lagi tayong handa. And at the same time, let's focus our initiatives to make it more proactive. Di ba? Alam naman natin na yung bansa natin ay laging binabaha. But Totoo. anyway, yeah. Very, very solemn ang simula. Tawa ka doon? I-add ko din sana na kasi kapag may pets kayo tapos sobrang lala na rin ng taas ng baha, please save them or wag sila i-chain kasi Correct. din sila, may life din sila na dapat Napulol ka doon, alagaan. friend. Pulol ka doon? Kasi Kapano ka doon? sa mga aso kasi sa amin nagiging tao. Okay, anyway, so guys, Sinapalate ko lang yung mood yes, natin. oo. So, welcome back, guys. No? So, we missed you so much. So, going into our topic for today's episode, kala nyo yun yung episode natin ngayon, no? Wow! Joke lang, psych lang, no? So, pero syempre, gusto nating alamin ngayon because, there's like generational gap going on. Yes. Generational gap? Alamin natin kung ano nga ba yung, tumatawa sila. Excited na silang ma-introduce. Charot. Pero yun nga, may mga guests tayo today because we'll be talking about what is the idea of young adults, so specifically those that are like millennials, Gen Zs, no, sa pag-settle down. Wow! Yeah. Settle down. Di ba medyo natin, advanced? no? Okay. Makakasama natin sa episode ngayon sa talakayan natin ang mga millennial couple na sina Jess and Rose Haim. Okay. And also makasama rin natin dito sa studio ang Gen Z couple natin na si Leo and Kat Bomitivo. Ayan, okay. O sige, we're talking about relationships. We want to know more about you. So, how did your relationship start? How long are you going? Like, how long did you date? Siguro, bago kayo, you got married? Because I think all of you guys are married, diba? Yes. So, yan. So, mga nakahanap ng the one, sana all. Sana all. Okay. So, sige, go, James. Simulan mo. Sino bang gusto mo mauna dyan? Unahin natin yung mga millennial natin. So, relationship Please. background first. Yeah. Please, Go. guys. So, siguro ako magsisimula. Hello sa inyo. Yes! Yeah. The energy. So, 19 years old, nung naging first boyfriend ko siya, we met in Mapua Institute of Technology. So, ROTC kami parehas. Corps commander siya ng ROTC sa Mapua. Ako naman, kadete. So, doon kami nagkakilala. And then, it was because of a t-shirt na binili ko na may kapangalan akong Molina. Hindi niya naibigay yung t-shirt sa akin, nabigay niya doon sa isa. So, sa lalaking Molina. So, to cut the long Kala ko story babae. short, we started as friends. So, wala kaming naging ligawan stage. Like, nagsabi na, pwede ba manligaw? Mga ganon. Yeah. Kasi, very strict yung parents ko. So, totoo, wala akong in-entertain na maniligaw even nung high school kasi very strict sila. So, nung college ako, sinabi ko sa kanya, naging friends kami, tapos parang hingi siya ng advice tungkol sa niligawan niyang girl. Okay. So, habang story, Confident mo yun. So, until parang 1 year na yon, una hatid niya lang ako dun sa sakayan hanggang sa tumagal, hinahatid niya na ako ng palayo hanggang nakapunta na siya sa bahay. So, hindi niya sinasabi ko pwede manligaw. So, hanggang sa naging comfortable ako sa kanya, nasanay na akong laging kasama siya. Even though I'm not interested into like being in a relationship during that time, parang sabi ko pag pinakawalan ko tong klase ng tao na to, parang it's gonna be my loss. So, yun. Hanggang sa, ano na kami na parang, wala pa kami label, pero lumalabas kami. So, sabi ko sa kanya, ano ba tayo? Kasi uso yun ngayon sa mga generations, yeah. Pero, nung sinabi ko sa kanya yun, kasi parang he's a man of few words. So, more in action talaga siya. So, nung sinabi ko, ano tayo? So, sabi niya, pwede ba mandigaw? Sabi ko, mali yung question mo. Sabi ko, tayo na. Sabi ko, yes, tayo na. So, yun.
yes, it's time na. Parang tagal. So, nagma-match naman yung, namin, yung attitude namin. Tapos, siguro one of the things that I really like about him is goal-oriented din siya. Kasi ganun ako eh. Parang, I don't just, hindi kasi ako yung, yung sige lang ng sige. So, I'm a very futuristic person. When I do something, I plan it. So, ang vision ko lagi, 2, 3, 5, 10 years from now, ganun ako mag-isip. Bago dumating yung proposal na, ano yung naging plan nyo bago ka po mag-ask ng permission Will you niya to, marry me? ikaw na talaga sa buhay ko. Bago yun. Normal lang naman na nag-work kami. Then one day, napunta ako dito sa mall sa may landmark sa BGC. Then nakita ko yung stall nung may nagtitinda ng rings. So bumili ako. And then pag uwi niya dun sa may labahan, sabi ko, will you marry me? It's the real. So, These are talaga, my nakita ko realities lang of yung life. ring. Ganun. Ganun lang, very straightforward na relationship namin. And before we decided to get married, kasi I my family underwent financial problem and challenges, and he was there all the time. And then before my mom died, 2011, she said, bago siya talaga namatay, siguro 2 days before she died, sabi niya, Nak, okay na sa akin si Jess. I think that's one of the biggest factor then because he's okay with my family. We got the blessing. So, very straightforward kami. Wala na kaming mga sugarcoating na kailangan bonggahan yung proposal and all that. Pero we really prepared and we saved money for the weddings. Bilang kabugan nga daw ito ng mga love stories nila. Ito na. Ito na kanina pa rin ako din. Ano yan? Ano? Go. Give it to us. Go, simulan mo na. So, si millennial couple naman natin. Yes. Wait, tatawagin ka pa niya lang. Ano tawagin mo sila? natin. Ang ating Gen Z couple. Yes. Gen Z couple. Leo and Kat. Yan. Yes. Bo meets Take it Hivo. away. Go. Hi everyone, I'm Kat. Paano? Palakpakan niya. Hindi mo kayang pipis. Sobrang nipis nga eh. Di ba? Ang nipis niya, Bi. Parang index card, diba? Sobrang nipis. Parang bad paper. Gusto mo yun? Opo, game. Paano ba kami nagkakilala? Nga, kanina lang. Lang, nagkakilala talaga kami sa church. So, Christian kami both. Halata ba? May Christian. Christian kami both. And then, una talaga kami nagkita sa PUP. So, theater actor din ako sa PUP ng college. Nanood siya ng play namin. Pero, best friend ko nung college, best friend niya ng high school. So, unang pagkikita namin, parang, alam mo yung feeling na yung best friend mo my best friend? Ganon. So, parang ganun pa. During that time Friend din, of a friend yung peg. before, nung wala pa din ako, it's another story. Before, nung wala pa ako kay Lord, ano din ako, cross-dresser ako. So, unang nakita kami, cross-dresser ako that time. Mas maganda pa ako sa kanya. So, yun na nga, nagkita kami sa PUP. Tapos, pangalawang kita na namin sa church na. So, it's another story naman. Yung background niya naman, bago siya napunta ng church, ano siya yung bully sa school, yung mga mipa. Ay, yun lang. Nagkasiwala in-feel ko, diba? The Yung past. yung nambubugbog. As in, talagang ganon. Mean girls yun. Mean girls ka, girl. Oo, yung ganon. May Daddy ganon ba sa yard? school ninyo? Yung kinatatakutan. Ganon siya. So, magkaiba kami. Ako, crossdresser ako. Siya, ganon naman siya. Tapos, until, nakakilala kami kay Lord, binago kami ni Lord. So, binuli ka ba niya? Hindi. Hindi ka niya kaya, no, Hindi. Mi? Ganon. Di ba sa opposite energy kayo? Opposite energy kayo, di ba? So, paano kayo nag-jive? Doon na, nung nasa church kami, nakakilala kami kay Lord, tapos nag-start na din kami mag-serve. Yeah. Doon lumalim yung friendship namin. Oh. So, naging- friendship pa lang talaga siya. So, like, Yes. purely Pure friendship. Pure friendship, walang halong chemical. natural. Walang halong chemical. Pure friendship yun. Until nag-serve kami kay Lord. Tapos, 2020, umattend kami ng isang Christian conference. Yung Christian conference na yun, it talks about love, courtship, and marriage. Tapos sabi dun sa conference na yun, yung ibibigay sa'yo ni Lord, ay ibibigay niya sa'yo as partner for life at partner sa ipapagawa ni Lord sa'yo. And during that time, partner kami sa ministry. Youth head kami sa church namin. Wow. Tapos sabi ko, ayun yung preaching. Sabi ko, siya yung ibibigay ni Lord sa akin. Ka, friend? Ka, friend? Na-imagine ko nung sinabi ng Parang pastor, nagtinginan sila bigla pa- sila ganun. Oo, parang, Sure ka ba, Lord? And pure friendship kami. Kasi alam, Saka ayaw natin sa isa't isa. Ayaw namin sa isa't isa. Paano kayo naging friends na ayaw niyo yung isa't isa? Hindi namin type yung isa't isa. So, unexpected. friends ka talaga kami. Pag kami nanliligaw siya, kasama ako. Inuto niya. Papalibre din ako. Gano'n.
friendship, pero yung mga tao sa church, parang sinasabi na sa amin, ay, bagay kayo, gano'n, gano'n. Pero, May lambot. pero during that time, syempre ako personally, ayokong magiging kami kasi inasar kami. Yeah. So talagang, hindi, no. Parang, No. Hindi wala gano'n. So after nung conference na yon, syempre parang after yung conference na yun, naginip ako. Sa panaginip ko, nagpipreach siya. Nagpipreach siya. Tapos, Pati ako nakapaniwala, no? Christian kasi talaga kami, te. Hindi na halata, ano? Talaga ako, nag-preach ako. Nagpipreach siya. And during that time, sa panaginip ko, feeling ko mag-asawa kami. Oh! Tapos sabi ko ulit, Premonition yarn? Na-vision mo. oo, sabi ko ulit kay Lord, ganun ulit. Sabi ko, Nightmare yun. Kasi una, di ba, yung conference, pangalawa yung vision, tapos sabi ko, ayoko talaga, Lord. Kasi parang, since yung past ko nga, tapos change ako ni Lord, parang sabi ko, hindi ko pa kaya. Wag muna, Lord. Wag muna tayo. Tapos, until, so yun, meron ding ganong dealing sa kanya. So, Yeah, ako naman kasi lang. ay, kasali ka pala Ayun dito. na, bigyan naman daw siya. Kasali ka pala. Ayan, sa POV naman ni Kat. Ano? Yun na Sige, din. mag-jack and point muna kayo. Sino ka Hindi ka na, so during that time, hindi talaga namin gusto ang isa't isa. Tapos may mga ano pa siya na hindi daw siya mag-aasawa. Oo, single ako. Sabi ko, single siya ako for hanggang life. mamatay. O, bahala ka sa buhay mo, sa akin, ganun sa akin. Pero na-hurt ako kasi nga parang ang dealing sa akin ni Lord, siya talaga yung mapapangasawa ko. Kahit na ayoko sa kanya. Tapos, until, to cut the story long short, kasi ang haba nito sobra. Nagkaiwalay kami ng ministry. Naiwan siya sa church as youth ministry head. Sa Marikina, siya sa napunta na ako sa Batangas. So, Layo, preach na kami NTR doon. kayo? Oo. And during that, friends nga kami talaga. So, kapag yung, alam mo yun, yung gusto mo siyang kausap, yung best friend mo, gano'n, naging na-establish Crush mo na yung ako nun. hindi pa. Magkaiba sila ng timeline, guys. Gusto ko yung pagkakasabi nila. Magkaiba. Crush muna ako doon. Pero mas maganda yung hindi Tapos, ba? Siyempre, andun pa din yung dealing ng Panginoon na siya yung ibibigay nga sa akin ni Lord. Pero parang ayoko pa nga. Tapos hanggang sabi ko na lang, nag-pray ako, sabi ko, Lord, kung sikat talaga, bigyan mo ako ng feelings. Hindi sa feelings. Oo. Sabi ko, Pero okay. fancy bar. Sponsored po tayo Sabi ko, ng bigyan mo na lang Fudge ako Bar. ng feelings, Lord. Until, nung nandun na po ako sa Batangas, doon ko na din nakita yung need ko personally, na kailangan ko nga ng kapartner din sa pinapagawa ni Lord. At the same time, hindi ko nga kaya ng mag-isa din. Yung kumbaga parang, I want someone, I want a helper. Tapos, naalala ko yung sinabi ni Lord sa Genesis chapter 2, verse 8. Lord, Ano siya? Go lang, push mo yan. Si Lord, kung paano niya binigay si Eva kay Adan. Na binigay niya si Eva kasi gusto ni Lord na bigyan ng suitable helper si Adan. Si Adan dun sa Yung pinapagawa right ni one Lord. for So Correct. parang ganon, parang bibigyan din ako ni Lord ng suitable helper for me sa ipapagawa ni Lord sa akin para sa life ko at the same time sa ministry. So, yun na, from 2020 yung conference, 2023 pa lang ako nag-propose. So ano siya? Pero bago bakit? naging kami, Bakit 3 taon ang inabot mo, girl? Ano siya? Series of praying and seeking the Lord talaga. Kung siya na talaga ibibigay ni Lord sa akin. Kasi, ang dami ko ng impulsive decision in the past. And ayoko na magkaroon ako ng parang maling decision ulit sa marriage. Parang alam ko kapag ka-marriage, ano na yan eh. It's very important. Alam ko na kung Correct. liligawan ko na siya na yung papakasalan ko. Right. Actually, parang sinasabi nga daw nila, di ba, na parang the next best or biggest decision that you will make in your life is to choose a partner. Yes. Kasi like yun yung mga kasama mo sa lahat ng kain, ng Yes, tulog, exactly. like chores in life, problema, di ba? So, I love 3 years that. talaga. And then, nung sinabi ko na naliligawan ko na siya, sabi ko sa kanya, pinag-pray ko to. Yung inuna ko talaga para wala na siyang kawala. Sabi ko, pinag-pray ko to, pinag-fasting ko to. Liligawan na kita. Meron akong 3 tanong sa'yo. Nung Grabe. niligawan ko siya. Diba? Nagsabi pa lang Sphinx siya na... yarn? May riddle? Nagpasabog na. Sabi ko- Semi-finals. Parang katulad kay Ate Ro, sabi ko, una kong tanong, magpapaligo ka pa ba? Nag-decide na ako na sige, pe-pursue ko na sikat. Sabi ko sa kanya, una, papaligo ka pa ba? Kasi Ano kung sinagot hindi mo sa kanya? magpapaligaw, Pihikan siya. Para maranasan ko man lang. Ang nipis ko ba naman? Ang tanong ko kasi sa kanya, kung di na siya magpapaligaw,
engagement na lang, tsaka kasal pag-uusapan na. Yun. So, nung time, So, ganun nagtagal yung RSVP na po panliligaw. siya doon. RSVP. nung sinabi kong liligawan ko na siya, yun yung araw na sinabi kong papakasalan ko siya. 7 years kaming magkaibigan. Ano to? 7 years kaming magkaibigan, tapos 9 months kaming Magjowa. magjowa, tapos nag-propose na siya. Tapos after that, yun na, go na po. Pwede. Okay na. Ayun, tanong ko lang, since napag-uusapan na natin yung experiences and backgrounds ninyo, ano yung compare natin yung buhay ninyo during hindi pa kayo magkasama sa isang bubong sa ngayon na magkasama na kayo sa isang bubong? Natawa. Hanggang may bubong ba? Baka terrace lang. Baka naman sementado, di ba? Di ganun. Before kami kinasal, actually nag-live-in kami. With our parents' approval. So, parang to me kasi, parang I wanna get to know, kasi siya lang yung nag-iisa kong naging boyfriend. And then, I wanna make sure that, pero Catholic kami, no? So, I also made sure na I'm virgin before the marriage. So, kahit nagsama kami sa isang bubong, I made sure of that. And dun ko siguro mas nakilala talaga siya, kung sino siya. And then, nung 2 years na yon na tumira kami sa Makati, nag-rent kami, nakita ko din lahat ng kagaya nila, Kat and Leo, na yung Lahat daw ng pagalit baho, siya. ganon. Yes. Totoo, yung Totoo. paano siya paggalit, paano siya paggutom, paano pag siya pag naiinis, paano pag malungkot siya, paano pag stress siya sa work. I've seen everything. And I think same way din sa kanya. Tapos, siguro before, nung nag-propose nga siya dun sa labahan, sabi ko, nung nagtanong siya, sabi ko, naisip ko, ito bang klase ng tao na to? Kaya ko ba siyang i-bear? Or can I commit to him until the end of my life? Yun. Kasi ganun ang marriage eh. That's true. It's hindi, sabi nga ng matatanda, hindi siya kanin na, ano yun? Napag nainitan Tas ka, niluluwa idudura mo. Yes. Ano. So, nung sinabi ko sa tatay ko yun, naiyak yung tatay ko, sabi niya, kailangan pa talaga magsama kayo sa house? O baka may mangyari sa'yo na. Sabi ko pa, you just need to trust me. May trabaho naman ako, alam ko yung gagawin ko. Hindi ako gagawa ng isang bagay na ikakapahama ko. So, nung nakita ko yun, sabi ko, I think kaya kong tanggapin lahat. And tinanong ko yung sarili ko, kaya ko pa bang mabuhay nang wala tong tao na to sa life ko? Sabi ko, I think nasanay na din akong kasama ko siya and I'm happy living with him. So, yung sa pag nabago marami eh. Hindi ko na maisa-isa, pero sabi nga nila, hindi mo talaga lubusang makikilalang isang tao hanggat di mo nakakasama sa isang bubong. bahay. Tama. Right. Pero, hindi porket 5 years kayo, umabot na kayo ng 7 years, 14 years, 15 years, may bago ka madidiscover about that person eh. Back in college kasi, merong church dun sa may malapit sa Cubao yun. And then, ang preach ng pari dun is about dun sa sacrifice ni... Sino ay nag-sacrifice? Okay, pakilabas. Saan? Letter A. Letter B ay isa. Letter C. Tapos sabi niya doon, ang pinaka-aral niya doon is walang iwanan. And then, naisip ko si Rose, parang nandun ako sa point na itong girl na to is hanggang, hanggang marriage, hanggang pagtanda siya na and walang iwanan talaga. So, nung naging mag-live-in kami, then kami na talaga, mag-asawa na kami. So, ang nisip ko is, i-bear ko at tatanggapin ko lahat ng ugali niya, ano man yung mangyari pagbabago sa kanya after marriage. Siguro parang just to add, no, dun sa, yung ganyang kwento kasi parang people always say na kapag daw iba yung face ng hindi pa kayo magkasama sa loob ng bahay versus sa araw-araw mo na siyang nakikita mula paggising ng umaga, lahat na ng chores, lahat na ng gawaing pansarili ay nagawa na. Parang makikita mo yung version ng tao na yun. Nag-iiba siya every day. Yes. And Yes. yung love or yung marriage is choosing to love that person with every version Yes. of themselves. Kayo naman, given na yung contrast nila, sila medyo may experience na agad doon sa parang buhay mag-asawa. Nag-live-in muna sila bago sila mag-asawa. And kayo, nagkaroon ba kayo ng ganong decision-making also na at some point, what semblance of a life together did you have? Hirap ng semblance. Paki-translate. Go. Pero actually, yung difference ng relationship namin nang hindi pa kami kasal and
sobrang laki. Kasi nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, even friends, hindi talaga kami nag-holding hands. Hindi, bihira, parang ilang kami. Hindi talaga love. Nung So talagang nung nag-engage na tayo. engagement din. Pati yung No talagang PDAs, yung, right? Pati No yung PDAs, yeah. first kiss talaga namin is yung altar Kasal talaga. mismo. Ay, we. Talaga, Oh my God. lahat, parang nagsama Gusto mo kami. makita? Nagsama talaga kami nung Isa nga dyan. after wedding talaga. Pero talagang you'll never know marriage until you are married. Parang sabi ko, ganito pala yung feeling nung married. Parang, before kasi parang, pagka nakita mo yung mga taong may asawa, di ba? Parang, hindi eh. Pagka kinasal ka, malalaman mo talaga. Yeah. Talagang, two is better than one. I can say. Yun yung difference. Kasi before, parang ako lang mag-isa. Pati sa ministry, ako lang mag-isa. Sa ginagawa ko, ako lang mag-isa. Pero nung dalawa na kami, talagang two is better than one. Dalawa na kayo. Lumaki yung network namin. Lumaki din yung, parang binigyan ka talaga ng katuwang ng Panginoon dun sa ginagawa mo. And at the same time, kumbaga, we listen also doon sa mga nauna sa amin. Yeah. Yun talaga, na talagang we always ask for advice. Yeah. Siyempre, nag-adjust pa lang kami. Mentors. Correct. Oo, na talaga importante na marunong kang makinig sa mga Right, taong right. nauna na sa'yo. Totoo. Yeah. So, I think yung difference din ng experiences nyo is because there's a lot of life circumstance tsaka religion na that's a Yes. factor of it, no? Yes. So, actually, ngayon naman na you've had your own experiences of how you handle your relationships, how do you think young people handle their relationships now? Meron ba kayong thoughts or opinions na parang, my God, that's not how we will do it? Parang ganon. Parang, no, you're wrong. Ganyan. Sige, go. Kayo muna. Ako, napapansin ko kasi sa mga kabataan, hindi naman lahat ha. Siguro, majority lang na pag ayaw na nila, goodbye na, may ghosting, tinatawag yung mga Yes. Gen Z. Yes, So, breadcrumbing. oo. Ba't ganyan? Hindi ko alam yung ibang term. Pero, siguro kasi, siguro kung magbibigay ako ng advice sa youth natin, magandang foundation talaga ng marriage yung friendship. Love that. Love that. Agree. Yeah. Kasi, tama yung sinabi ni Leo na pag friends kasi kayo, walang best foot forward. And nakikilala mo talaga yung tao kung sino siya. Positive, negative, lahat ng maganda, pangit sa kanya. And then, malaking bagay kasi yun, kagaya namin ni Jess, na naging magkaibigan din kasi talaga kami. Kasi ang marriage, hindi kasi all the time kilig yan. That's Marriage true. is not kilig. No, hindi yan yung infatuation na pag nakita mo siya, ay, ayan, kinikilig ka, may butterflies. No, ang marriage kasi is all about commitment. There will come a time, siguro speaking from 14 years of togetherness and mag-8 years na kaming kasal, dadating talaga yung time na hindi mo, parang, ayoko na, hindi ko na gustong mahalin tong tao na to. And especially during tough times, nasusubukin talaga yung marriage ninyo. But if you stay committed to the relationship and to the marriage, kakalabanin mo kahit sarili mo. I agree. Kita mo yun. Sharing of best practices talaga to. Ay, Kaya dumating mo sa point na parang ayaw nyo na, gano'n. May ganun kaming moments. May ganun kaming, kasi walang perfect talaga na relationship. So, kaya importante talaga na yung asawa mo, best friend mo. Amen. Agree. Hindi, totoo yun. Kasi, ang temptations nasa paligid eh. Right. No, yung sinasabi nila na kahit married ka na ba or in a relationship ka, hindi ka na magkakagusto sa iba. Hindi ka na magagandahan, masisexian or ma-attract sa iba. Real Normal talk lang yun. naman. Normal yun. Yeah. But if you are committed to your relationship and to your husband or your wife, pinoprotektahan mo yun mismo sa sarili mo. Yeah. No, if you think na magkakaroon doon ng affair, you step out of that Yeah. situationship. Right, You right. protect yourself and you do self-talk. Pag sa tingin mo, kami ganun eh. Pag sa tingin ko, parang di na ako love niya. Kasi ang tanda na namin. May tagal na namin magkasama. Gusto ko yun. Oo, nagdedemand ako sa kanya talaga. Sabi ko, husband, hindi ako materialistic na hobby na tao. Pero gusto ko, during anniversary, birthdays ko, may flowers ako. May rituals, like as a couple. Dapat Yeah. na-meet yung love language ng isa't isa. Very important yon. Kasi kung, halimbawa, ang love language ko is quality time, physical touch, Yeah. hindi nyo nami-meet,
kapag may office mate ka na ganun sa'yo, that's how affairs are started. Oh. So, kung ang advice ko against sa youth, wag niyong hanapin yung, siguro as youth, enjoy yung dating stage. Right, But right. when you decide to get married, I think it's best for you to really be friends. Build genuine friendship with that person first. Tama. Yun, ganun sa akin. Huwag Nakikita kayong niyo yun? magmadaling Nakikita niyo magpakasal yun? agad. Oo. Kasi, Yeah. pagka napagod na kayo, parang, break na tayo, divorce, wala naman tayong divorce sa Oo. Philippines, diba? So, masisira yung pamilya, kawawa yung mga bata pag nagkaanak kayo, maghiwalay kayo just because hindi nyo pala kinaya pag may situation na problem. Right. Nagkaroon na sila ng sarili nilang advice to the youth. Kayo naman, given na you've worked in like a ministry also, you've been peers na mga ka-age group din nyo, how did you observe how they handle their relationships? And ewan ko, parang sa inyo ba, parang, guys, let's stop this blank, ganyan. For me, demanding kasi yung generation eh. Kapag hindi nila nakukuha yung isang bagay, parang doon nagkakos ng conflict eh. Love that. Kaya for me, marriage is a lifetime adjustment. In a lifetime. How's that? Adjustment. So hanggat ikaw ay hindi mo pa kayang mag-adjust sa isang tao, wag ka pa muna pumasok ng relationship. Ang dami ko Kasi- natutunan Oo nga. ngayon, ah. Counseling session ata tong episode na Imagine mo, magkaiba kayong dalawa, magkaiba kayo. Tapos, magsasama kayo sa isang bubong, tapos hindi ka ready mag-adjust. Yeah. Magkaka-conflict talaga kayo. No, At the same magsasabong time, kayo every Kasi morning. you are both imperfect people. Pero totoo, di ba? Oo, tama. Gusto ko yun. Talagang, may pangit siyang ugali. Hindi lang yung, Hindi sa akin na Nako. Kung ano man yung makikita. Siguro bukod dun sa lifetime adjustment, for me, marriage is a lifetime forgiveness. Yes. Hanggat hindi ka ready magpatawad, do not enter marriage. Yeah. I love that. Medyo mabigat yung mga ganun. Sa tagal nyong magkasama, is there surprises na parang bago yung gantong ugali niya na ngayon nyo lang na-discover? May mga times ba na ganun? Everyday daw. Everyday. Yes, pwede ba mag-share? Sige po. Hindi kasi dati, nung boyfriend-girlfriend stage pa lang kami, mabiro mabiro. Pero nung seryoso pala siya, yung gano'n. Yung ganun stage. Sa panahon ngayon, di ba? Kasi parang, based on survey kasi, parang, most of the Gen Zs, parang natatakot sila mag-settle down kasi ayaw pa nila magkaanak. And yung yung mga millennials naman is parang they're rushing to have a family, Pero, magkaiba naman sa mga guests natin ngayon. Hindi ko naman inilalahat. Pero, sa inyo po, ano yung thought nyo kung ba't kayo nag-decide sa ganitong decision nyo ngayon sa present? Yes. Kayo po. Siguro one thing is economically. Kasi pareho kami, yung tinatawag nilang streets. We grow up ako sa may Tondo, siya sa may Let's go, Tondo. Let's go. So, makita mo yung buhay doon. Before, daily may gang war, nagbabarilan. Ako dito Catriona Grace, poor and sad. Ng bato. Let's And do then, that. nung after college, parang get ba yung buhay na gusto ko sa magiging anak ko? Parang hindi ko nakikita yung anak ko na nandun din siya na Right. na-experience sa yung ganun kagulo, yung hindi siya safe maglakad papunta sa school or ang daming snatcher, yung ganun. So, Real talk lang naman. Totoo naman. Hanggang ngayon, hindi naman nawawala yun sa Pilipinas, right? But then, actually, just to give a context to everyone, what makes our couple guests so interesting is because based on survey, taliwas yung gusto nilang mangyari. Yes, So, totoo. yung mga millennial couples natin, so, just correct me if I'm wrong, you guys are like, what they call like dinks, right? Yes. Double income but no kids, right? So, based dun sa sinabi niya kanina, like, what influenced you na, ay, ganyan parang yoko pang magkaanak? Totoo. Like, bukod dun sa economic standpoint, meron pa bang iba personal, probably? Kami kasi, part kami ng sandwich generation. So, I don't need to elaborate that. Pero, kung alam nyo yun, yung we have to support our parents, our Yeah. little brothers and sisters. So, whenever we make decisions, we don't make decisions just for ourselves. So, we don't want to make selfish decisions. Hindi naman siya selfish na magsarili ka, mag-anak ka na. But, it's just that we love our parents and our family, that when we decide on things, we consider, kasi pag nag-anak na ba tayo, okay, paano yung parents natin and all that and all Right, that. So, right. we want to make sure that meron kaming financial stability talaga. So, yun yung isa siguro sa biggest factor bakit kami hindi nagde-decide pa talaga na mag-anak. And, sobrang goal-oriented nga kasi kami, parang,
gusto namin may sarili kaming bahay, may sasakyan kami, may negosyo kami, meron kaming property investment, and may savings kami. So, That's the life. That's the dream life. Yes. That's Family the dream planning is a life. must. Nalatag niya na po yung survival guide ng henerasyong ito. hindi, Medyo- kasi nga, speaking for myself, lumaki ako sa, hindi naman sobrang hirap, pero yung sapat. Gusto ko na pag yung may anak ako, hindi ko siya isuspoil. Pero kung meron siyang gusto, maibigay ko din. Gusto talaga namin may financial stability kami. Na anytime na may kailangan yung anak namin, hindi kami manghihiram ng pera sa parents namin dahil wala naman kaming, hindi nila kami responsibility. Tapos pag may kailangan din yung parents namin, mabigyan din namin sila ng help. And gusto ko din na yung wala kang pagsisisihan. Yeah. Kasi ako, pinalaki ako ng isang career woman. Na sabi niya sa akin, when you get married, hindi lang dapat housewife ka. Hindi naman sa mahirap maging housewife. Totoo lang. Yeah. Homemaker, sir. Ang pinaka-goal ko kasi doon is, kumbaga, yung fulfilled yung life ko. Na bago Yeah. ko mag-baby. Kasi aminin natin, mahirap maging mommy. Correct. So, you isa- sacrifice a lot of things. Yeah. Yes, sobra. So, ayoko lang magkaroon ng regrets. Yeah. Na paano kayo kung ginawa ko muna to bago ako nag-baby, bago ako. So, may ganun kasi akong ugali. So, Yeah. ang naintindihan din naman ng husband ko, and siya din, ang dami din niyang gustong achieve. Love that. Medyo wise parenting din yung, kumbaga pre-parenting. That's what you guys want. You want a life na hindi kayo naghihikahos or isang kahigisan tuka for your children. So that's really a very different standpoint. Kasi nga, you yourselves have experienced it. Yes. So again, maraming personal circumstances bago sila mag-create ng decision. Kaya iba rin yung gusto nyo regardless of the age gap. So guys, bago tayo pumunta kay Kath and Leo, so knowing na Gen Z couples, no, parang, di ba parang sinasabi nga nila, for Gen Zs, ayaw daw nilang magkaanak because it affects socio-political, economic, parang yung ecosystem natin, environment. So parang it's a generation that puts a lot of things into consideration. That's why I think na Kath and Leo has a very different standpoint because you guys want to have like kids, 'di ba? So ecocide daw is genocide. So yun daw yung sinasabi ng mga Gen Zs ngayon. Kayo guys na you want to have your own family, ano yung nagtulak sa inyo na magkaroon ng ganong desisyon na medyo taliwas from the common opinions of Gen Zs? Preference talaga eh. Kasi meron kaming mga kaibigan close to us din na ayaw din nilang magkaanak. Yeah. Meron din kaming ninong sa kasal. Wala din silang anak. So, ano talaga, importante na at the end of the day, mag-uusap kayong dalawa ng goals ninyo. So, we're not promoting na bata pa kayo, mag-ano na kayo. Kung anong napag-usapan ninyong dalawang mag-usapan. Right. Pero sa amin kasi, we came from big... Wow! Tuloy mo yan. We came from malaking familia. Nakita namin kung gaano kasaya, kung... At the same time, gaano kagulo. Oo, na magkaroon talaga ng family. Tsaka kung paano din kami, ako personally, ng parents ko, na masaya talagang magkaanak. Na talaga, and more than it is, capable naman kami. Kaya yung ipon nila sa amin. Oo, di ba double income? Di ba double income sila? Yung kids. Double kids kami. Walang income with kids. So, income sa amin na lang. Di ba nag-iipon sila po next year? So yung ngayong taon nyo po, yun po yung pang Kaya ngayon pa lang, Ninang Rose. Siguro yung reality na. Sige, bato topic mo lang kayo. Amay sa baba. Vamos na. Gusto ko itong tandem na Hirap talaga yung maging financially stable. Like, Yeah. talagang meron eh. Pero yung kakayahan, parang for us Oo. sa amin to ha. Ano kasi, kumbaga yung reality na mahirap talaga yung buhay. Yeah. Hindi talaga siya gagaan. Kaya nga, pati sa pagpili mo ng partner, pumili ka ng handa kang makipag-life bardagulan sa kanya. Kasi Yes, love ang hirap that na ng term. buhay eh. Paano kung ang kasama mo, di ba, kabuysitan mo pa, ang hirap ang hirap na nga ng buhay, Sukado buisit na, pa no? yung kasama mo. Di ba, yung bang taong ang hirap na ng buhay, kahit magkaanak kayo ang hirap, pero you love one another, masaya kayo, nairalaos, Right. nakakaraos kayo, nakakasurvive kayo. And at the same time, kailangan talaga si Lord.
Yes. na nandoon. Kasi, mahirap talaga yung buhay ng wala sa Panginoon. Yeah. And God will perspective provide namin kasi. yun. Correct. Yes, that's true. Siguro I think it's also a difference in terms of priorities. Yes. Kasi like for some of the Gen Zs and millennial couples, iba rin yung personal circumstance, like ano yung kinalakihan nila, Yes. 'di ba? Like how easy was it for them to attain education, 'di ba? Like pinanganak ka sa may Ayala Triangle Gardens. O edi parang push, let's go. Let's have a Yes. big happy family Yes. dito. Pero it's all about privilege and priority. So kumbaga, pagbabalanse din, 'di ba? Yes. Ng Yes, kung ano yung correct. available resources sa'yo. And to them, parang happiness comes in numbers. So, sa Yes. inyo, parang na-experience yung, masaya pala magkaroon ng malaking family. So, yun din yung gusto nilang Yes. gawin. Tsaka yung ano din, yung siguro yung type of family that you want to build. Correct, Yeah. correct. Parang, kung ano yung salitang sapat sa inyo, it's a Yes. preference. talaga. Yeah. Yes. Since na-mention na natin yung mga priorities kanina, no? Balik And ka doon. bukod sa finances, Balik ka doon. na na-mention ng bawat isa, sa inyo palagay sa generation ngayon, ano kaya yung mga priorities nila? And how will settling down affect your priorities as well? Yan, gusto ko yan. Like, priorities and how does settling down affect the priorities. This time, unahin natin yung ano. Yes, ito ready ka. Wait lang kami muna. Go, post. Go. Ako talaga focus ako sa ministry and at the same time Career. sa career ko. Mm-mm-mm. And I'm a teacher. Sana all answer. Ayan, hindi lang halata, pero ako pa isang guro. Na talagang nakafocus ako doon sa masteral ko to build up my career. And also, talagang ma-build up din yung spirituality and at the same time, the ministry. At yung difference no, nung Mag-settle down. nag-settle down. Baka kami, masabi mo settle up eh. ng, Oo. ng asawa ko. Ingges kayo dyan, no? Dyan. Wala naman na bago, pero mas napupush ako. Na mas maging Motivation. better. Yeah, na mas maging Motivation. better. Mas na doble yung ginagawa ko. Kasi And di ka na talaga mag-isa eh. Dalawa Oo. na. Totoo. At Yeah. mas naging magaan siya, actually. Yeah. Tsaka feeling ko kasi kapag teacher, di ba? Syempre, mas magaan yung loob sa mga Yes. bata. As kapag Personal kapag experience. nagkaroon na ng own kids, Tulad di yun, ba? may kasama na akong mag-check ng papers. Check-an mo to. Checkan mo to. Like ganun, mas gumaan yung with regards to priorities, it's the same, Mm-mm. pero mas lumawak. And Right. at the same time, mas gumaan yung... Yes. And syempre, nagkaroon na ng katuwang, di ba? Yes. It's kind of weird kasi as Gen Zs, yung personal priorities mo is like influenced by ano yung immediate environment. Yes, yung Diba? sinasabi ng Oh, iba. kasi 'di ba, since faith-centric talaga yung ano nila, yung values nila, yun yung kumbaga sa inyo, yun din yung priority mo, Yeah. hubugin sa sarili mo, Yes. 'di ba? But then like for you naman guys na very goal, I think the buzzword with this couple is like goal-oriented. So like, since very goal-oriented din naman kayo as a couple, how would you explain naman the priorities ng kabataan ngayon since Gen Z sila with your priorities, 'di ba? Ako, kasi, sa akin kasi parang wala namang right or wrong priorities. Mhm, Parang, mhm. again, tama ka doon na kung ano yung kinalakihan mo or kung ano talaga yung influence sa'yo. Kasi kami, ni-reparent kasi, nagkaroon kasi kami ng reparenting ni Jess. Kumbaga, ako kasi, yun nga, lumaki ako sa family na sapat. So, I'm very thankful and grateful to my parents kasi pinag-aral pa rin nila ako ng maayos siya yung kapatid ko. But, I think yung influence nun is sobrang laki sa akin na gusto kong magkaroon ng comfortable life na ayoko kasi yung paycheck to paycheck. Yes, yes. I mean, don't get me wrong ha. For some yun siguro okay lang sa kanila. Yeah. Ako kasi I want to really build a passive income for myself and for my family na pag hindi nahirapan yung husband ko. Kasi aminin natin sa hindi, ang top reason ng pag-aaway ng mag-asawa, pera. Yes. Oo. We know that. Hindi, totoo naman. So, kaya ako, parang, ang naset sa mindset ko, no, na which is parehas kami, kailangan, pag pumasok tayo dyan, we have more than enough. Hindi sa mukha kaming perang dalawa, ha? But it's just that, we want to make sure that we are living a comfortable life. Kasi, Right. you cannot help your family
kung hindi ka din, wala kang enough to help them. Totoo. Alam mo yun, Correct, kailangan tulungan mo correct. muna yung sarili mo. And ako kasi, yung angkan sa akin, sa side ko, hindi talaga kami nabiyayaan ng magarang buhay. So, dumating pa sa point na, basta ang hirap ng sitwasyon na parang lagi ka nagpiplease sa mga tao. My mom died very young. Dad ko na stroke. Lalayak. Yeah, huwag kang umiyak, B. Hindi. Condolences. So, ako, I want to make sure that that won't happen to me. So that, pag nagkaanak ka, kaya mo siyang patapusin hanggang college. Yeah. Ganon. Tapos magano ka lang, Oo. pupunta ka lang sa soccer Ano practice sa linggo. Wow! Tapos magka-coffee lang kami ng mga tita ko. Wow! Yun pala yung life na gusto. Hindi, diba? You need to stop yung financial dependency. Correct, Yeah. correct. Tsaka, Oo. masakit sa loob na, kunwari, kailangan ko ng pang-project, pero iuutang mo pa yun. Yes, Diba? diba? Mahirap so, parang yun. practical kaming dalawa na, let's stop that. Anong tawag dun sa circle na yon? Yung you have to put a stop to that. And the only way for that is to make it happen, yung to put a stop to that financial crisis is for you to become financial independent. Mm-mm. So, Financial freedom. yes, ganon. So, nandun kami sa level na yon. Yeah. Kasi, gusto namin, excited din kami kung sakaling mabibigyan kami ng anak in the future. Right, Not now. right. It's not our priority. So, kung sakali na mabigyan, wala kaming, alam mo, hindi kami mga abala ng mga Correct, tao. correct. So, nandun kami sa ganong klase ng mindset na dapat, ready lahat. Tapos Yeah. pag lumapit parents mo na, pwede bang manghingi na, alam mo yon. Kaya mo magbigay. Yes. Yeah. Ang sarap sa feeling magbigay sa Correct. kulang eh. Totoo. Tapos sa mga kamag-anak mo, ate, pahiram naman. Yeah. Meron ka din maibibigay. So, nandun kami sa stage na yun. Just may gusto ko sabihin. So, do you talk actually? Parang feeling ko yung millennial couples talaga, or millennials in general, are the ones na products of the Filipino utang na loob. You get what I mean? Yeah. Oh, RT yan. Joke. Of course, we're Filipinos. We have utang na loob. Yeah. Diba? Part ng culture yan. Isa rin na gusto kong itanong, dahil nga ganun yung mindset kayo, gusto nyo magkaanak, sila parang waiting lang tayo for the right timing to Yeah. have our Yes. own And family. let's plan everything first. Oo. Yes. Anong mangyayari naman? Ito, what if scenario lang naman. 'Di ba? There are many couples who chase and chase and chase like financial freedom and to the point na talagang very well off na sila. Pero di na sila nabiyayaan ng anak. What would you guys do if like that were ever to happen to both of you? Like na kayo naman you started early and you really want that thing for you guys but then it doesn't happen. And kayo naman na kakaantay, kaka-chase, hindi na nangyari. Anong gagawin nyo? Ako kasi, I found my purpose in life. At this age, I'm very proud to say that. I'm not living just for myself. I'm living on a greater purpose. So right now, I'm running an agency, where I hire VAs. So, yung trabaho ko, the works of my hand and my mind is not just for myself, for my income alone, but to influence the life of other people. So, I think that's also a crucial factor eh. Kaya kung mabigyan man kami ng anak o hindi, I'm already living a happy life. Kasi, yung pagkakaanak kasi, it's a big, noble responsibility. Kaya Correct. saludo ako Correct. sa lahat ng mommies, daddies, sobrang hirap maging. Kasi na-witness ko sa kapatid ko, sa pinsan ko, hindi madaling magkaroon ng anak. And Correct. Walang leave sa pagiging magulang. 24/7 Diba? lalo sa Right. nanay. So, mabigyan man kami ng anak o hindi, I think I'll be happy. Yung mga naipundar, kasi yung goal namin to earn money is not for the actual money alone, but the impact of that money to other people after you earn it. Yeah. So parang, 'di ba, yung pera kumikita ka, para ba saan 'yon? Hindi lang para bumili kami ng bahay, sasakyan, damit. Hindi kami ganoon eh. Hindi kami mabili ng mga material things. So pag may kinita I-hire kami, niya na si Katch. Hindi na po sila. Ito na. inaano namin, like happy kami na mag-share ng masarap na pagkain sa team ko, sa Oo. mga kapatid, sa kamag-anak ko, ganun kami. So Yeah. I think hindi namin siya, It's like community walang pressure. building Yes. based on your profession. Impacting more lives because of the blessings that you're receiving from God. Ganun yung mindset, the way how I think. And kung mabigyan kami ni Lord ng anak, siguro 2, 3, 4 years from now, thank you so much, Lord. Kung hindi man kami mabigyan, thank you pa rin. Kasi Yeah.
yung years na hindi yun nasayang. Right, Kasi right. nakapag-serve ako ng mas marami pang pamilya. Kagaya ng pinsan ko. So, she has lots of kids. No? 7 ang anak niya. So, because of the job that I was able to give her, nasa-serve yung anak niya. So, parang Correct. anak ko na rin yung anak niya. Nagigets mo? By Parang, extension. yeah, so parang hindi lang sa amin yung blessing, but we are able to bless more people. So, hindi namin problema kung magkaanak o hindi. We're really fulfilled and happy right It's like a thank you gift, if Yes. ever. Jess, ikaw rin, like, do you agree with the... Kasi, real talk ha, there are some couples that break up because of that. Yes. Like, Yeah. di ba, na parang, shocks, ito, gustong-gusto ko magkaanak. Tapos parang yung wife or probably the husband, like, okay lang, kahit hindi. Tapos, biglang hindi na nag-work. Pero sa Yeah. inyo, guys, it's unanimous. Like, that's something that you've never had like an issue about. Wala naman kaming issue. Siguro pag Counseling pumunta talaga kami to, sa- guys. Ina-unearth namin yung mga ganito. punta kami sa point na papag-usapan namin, gusto namin mag-anak pero hindi na kaya ng katawang lupa namin. Meron naman ng options ngayon, 'di ba? Yung adoption, Correct. artificial I love that. insemination. You guys are open to that, no? Kasi I mean, yung iba, restrictive yung faith, 'di ba? Na they don't want that. They want it naturally. It would happen naturally. But you guys, it's okay. Yes. Okay. You Kasi, you embrace science Yes. at that part. Yes. Okay. Sa adoption. Kasi yung family naman, di naman yan sa dugo lang eh. Yes. It's how I you love give that. love naman. Oo. Yes. I think, Mm-mm. I Yeah. think we have that kind of love that we can love kahit, ayun naman yun, hindi lang, again, yung lente kasi namin, hindi lang nakatingin lang sa amin. So parang, ako ngayon, nag-work ako. Hindi dahil sa kailangan ko mag-work. Nag-work ako because... Sana all. Nag-work. Sige lang. Hindi, I mean, kasi wala naman kami kids, di ba? Oo, Hindi, oo, yung oo. reality, kaya naman niya akong buhayin bilang asawa niya. Sana all get you a man that can get you that bread. Wow! Hindi, pero ako nag-work ako kasi ganado ako, motivated ako lagi because marami akong taong kailangan tulungan. So, Yun. mas masayang mag-work pag gano'n. Hindi lang yung para sa bahay namin, sasakyan, damit, yung sarili mo Yeah. lang lagi. So, Correct. yeah, gano'n. Love that. At dahil eto, feeling ko talaga kanina parang gusto ko na talaga mag-share. Kami naman, wait. Ito, okay na. Abangan na lang namin yung income ni Ma'am Rose. Mga abangan yung mga VP and EVP. Actually, yung investment nila sa amin. Since napag-usapan na natin yung what if na na hindi kayo nagkaanak, anong possible na gagawin ninyo if ever? Oo. Sa amin, mapupunta talaga lahat ng pupundar namin kay James. Salamat ngayon lang. Adoptive yun. Actually, syempre, same goes with them. We found our purpose. You buzzword. Yung marriage talaga, Ganon. may layunin talaga siya, may purpose talaga. So, Yeah. same Hindi goes lang with, siya yung with Ate Rose. sa inyong dalawa. Sige, kamay mo na sa Okay, remind lang natin sa never-ending forgiveness. Yeah. Hindi ba, Adjustment. as long as may ginagawa kayo, Yeah. na purpose, Na ano? aside, Na ano? hindi sila dun sa agency nila, di ba? Kami naman para sa Panginoon. Yes. So, okay lang din na wala kaming kids. Yeah. Pero syempre, we pray for that. Yeah. Si Lord naman nagbibigay ng anak eh. Kasi kahit anong try mo, kahit na anong artificial intelligence yan, Yes. si Lord Kung naman hindi bibigay. yan ang Kung hindi Lord. ibibigay, yeah. Yes, kaya yun. Totoo. Tama ba? Tama po ba? I agree with that, no? Totoo ba? Sila. Jessica din, mag-reach Hindi. Basta parang, Tama. as long as may ginagawa kayong purposeful nung kayong dalawang mag-asawa, Yeah. magme-make sense pa rin yung marriage nila. Yeah, I agree with that, no? Kaya sa Yes, mga bakit? sa Bakit mga ka nag-agree? Kaya sa mga viewers and schoolmates natin dyan, sa mga nanonood, you should find your purpose. Kasi Yes. gaya nga nang na-mention nila, no? As long as you know your purpose in life, Yeah. even though hindi mabigay sa'yo yung isang bagay, and as instead na hindi mo ma-take as bad, if you know your purpose, share mo yung blessings mo with others and magiging blessing ka din sa kanila. So, yeah. James, Sige, ito, Dahil pa naghahanap po si James, nakasama niya sa purpose niya. sa mga blessed na tao dyan, pwede ako. Pa-share naman ng blessings yan. But then anyway, guys, for now, I feel like, nag-enjoy naman kayo. Nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kayo. Yeah, sa mga viewers natin. Oo. So, alam nyo na, sulat na kayo ng Wattpad. Ito talaga yung ano na, yung goal talaga. But anyway, kidding aside, no? So, syempre,
hindi lang naman ito yung last time na makakausap natin sila. So, from their backstories, ngayon naman yung discussion natin, aabangan natin sa next namin na episode, no? Kung saan yung tatalakayin naman namin is yung paghahanda ng pagsa-settle down. Oh, wow! Settle up nga daw kasi sabi ni Kat. up. Kasi nga, you don't settle for less. Hala siya! Anyway. So, gusto muna natin pasalamatan ng ating mga guests for Thank today. you. Babalik pa kayo, guys. Hindi pa Yeah. talaga to, no? Yes, sa Bagong Pilipinas Studios, no? So, I'm sure you missed us. So, yan, guys. Panoorin nyo to. Tagal-tagal kami nawala, di ba? And with that, sa About Usapin sa About Issue, may boses tayong mga kabataan. Kaya naman sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion ninyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka!